For delicious, convenient, and versatile meals, sure to make them say, for easy cooking, it's Olay you need. Yes! Ikaw ba ay naghahanda na ng, alam mo yun, kakainin nyo for today? Aba, eto, meron ako may re-recommenda sa inyo para mas maging exciting ang inyong lunch, diba? Na nakakaloka para mas maging creative. Ang mga bawat putahing inyong ihahain, hindi lang sa inyong mga mahal sa buhay, kundi sa buong pamilya. Oras na para sa Clara Olay! For easy cooking, it's Olay you need. Mas pasarapin pa ang pananghalian gamit ang mga products ng Clara Olay tulad ng barbecue marinade at pancake syrup para magkaroon ka ng mas masarap na Korean fried chicken. Diba? Clara Olay pasta negra naman para sa masarap na paella na pwedeng pagsalungan at ma-enjoy ng buong pamilya. Pwede mo rin subukan ang crab flavor cream-based pasta sauce para sa instant fine dining na experience na sabaw or soup. At kung inakala mo dyan na natatapos ang paggamit mo sa mga pasta sauces, ay dyan ka nagkakamali. Dahil pwede mo din ihalo ang 3 cheese pasta sauce sa all-time favorite nating lahat, ang caldereta, na pwede mong gawin sa manok, sa baboy at sa baka, diba? Ganyan kagaling ang Clara Olay dahil bukod sa delicious na, versatile pa ang mga products na pwede mong ihalo at maging creative ka, diba? Sa iyong mga ihahaing putahe para sa buong pamilya. At hindi lang din yan, very convenient din at very affordable ang kanilang mga products dahil mabibili ito sa mga leading grocery stores nationwide. Kaya nga naman for easy cooking, it's Olay you need. It's a Clara Olay! Yes, Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo... Yan! Happy morning pa din po sa inyong lahat dyan sa mga nanonood via our social media platforms. Hello po sa inyong lahat sa mga nanonood at nakatutok sa Facebook Live natin. Hello po sa inyong lahat dyan. And of course, ang ating mga replays on TikTok and of course on YouTube channel. Hello po sa inyong lahat sa ating team replay sa mga panig ng mundo at ng Pilipinas. Hello Philippines and hello world. Ang taray. Kakasara lang ng PBB, wag kang ano dyan. Katatapos lang. Napaka-controversial nung ano na yan, ano. Yung Pinoy Big Brother na yun, ang pinagtatalunan nila yung pagkapanalo ni ano, ni Fia. Fiang ba? Ni Fiang, diba? Na ano man big deal doon, diba? Na nakakaloka. Eh, siya yung tinanghal na big winner. Anong gagawin natin? Kahit pa magkanda galit tayo dyan, diba? Tinanghal na siyang big winner. Wala na, tapos na. Bawi na lang next season. Diba? Na nakakaloka. Pero eto na. Kung meron nagagalit kay Fiang sa kanyang pagkakapanalo bilang big winner ng Pinoy Big Brother New Edition. New Edition! Diba? Itong generation. Aba, mukhang nagpupuyos din ang galit ng mga netizens. Matapos kasing lumantad kamakailan lamang na naman si Carlos Yulo, diba? Na binigyan ng incentives ng isang kilalang mall ng 1 million pesos worth of gift card. Nakakaloka it is, diba? Ayon sa mga netizen, para bang
tipong okay lang naman, wala namang problema doon kung bibigyan ng incentive si Yulo. Totoo naman din talaga, nagbigay siya ng karangalan sa ating bansa. Kaya lang kasi dahil sa mga nangyayari na apektuhan na yung mga sitwasyon ng kanyang pamilya, maging ng ating two-time Olympic gold medalist, diba, na si Carlos Yulo, ay parang bang sabi ng ilan na parang napaka-insensitive din naman at hindi timely yung pagbibigay kay Carlos Yulo ng incentives. Kasi nga naman, ginawa yata yung pagbibigay ng incentives na ito, if I'm not mistaken, ay parang ng mga kasagsagan nung binabayo tayo ni Bagyong Christine, na kung saan nga naman marami tayong kababayan na medyo parang, alam mo yun, na nangangailangan ng tulong pang pinansyal, na parang sinabi na sana yung sabi ng mga netizen na sana yung binigay kay Carlos ipinantulong na lang sa mga nasalanta, diba? Tulad na lang dyan, lalong-lalo na sa mga nasa Bicol, yung mga nasa Naga areas, diba? Legazpi, yung mga talagang naapektuhan, yung mga lugar, diba, na talagang binayo ng husto ni Christine. At hindi ng kung sino, diba? Nakakaloka, diba? So parang sabi ng mga netizen, ganun ba? Kasi nga, diba, parang sana man lang din nag-research daw itong mall na ito, yung may kulay blue na background, diba? Na may letter S, ganon. Diba? Na parang sinasabi nga nila na sana man lang din, diba, nag-isip kayo na to think yung mall ninyo is very family-oriented. 'Di ba, na kung saan nga naman, 'di ba, sinasabi nyo sa inyong tagline na that we got all for you. 'Di ba, na nakakaloka. Pero yun na nga, sabi ng mga netizen na mukhang, alam mo yun, kung ganun lang din naman ang mangyayari, 'di ba, titigil na daw muna ang mga netizen. Yan ang banta ng mga netizen sa pagpapatronize sa mga produktong meron ang naturang mall na ito, lalo pat, 'di ba, isa sila sa mga na, alam mo yun, high-rising grocery store ngayon. So ngayon, parang sinasabi ng mga netizen, doon na lang muna kami kay letter P. Diba? Kasi doon na lang muna kami mag-grocery. Total naman din, diba? Since hindi na ipopromote ninyo ng maayos ang pagiging family-oriented nyo. At diba, kasi 'di ba, kung ating matatandaan, meron din isang brand na supposedly na i-endorsohin si Carlos Yulo, pero nang dahil sa usaping pampamilya, na bump off siya doon. 'Di ba? Kasi alam naman natin yung drink na yon, yung chocolate drink na yon is very family-oriented talaga, 'di ba? Na ayaw nila na kahit anong issue na may kinalaman sa pamilya, kaya totoo man ito, hindi, pero ayaw nila ng bahid na gano'n. Kaya nga naman ito, medyo din nagalit ang mga netizen kasi talagang in-award nyo during, 'di ba, kasagsagan ng mga bagyo na alam nyo ang daming nasalanta, ang daming nanghingi ng tulong pang pinansyal, ang daming ganyan. Pero sabi naman ng ilan, hindi naman dapat questionin yung naturang mall na ito kasi may foundation din sila na maaring tumutulong na din. Maaring lang siguro wrong timing lang siguro yung pag-award. Diba? At saka wag niyo naman masyado nang pupugin si Carlos Yulo. Diba? Tama naman na. Nagsisi naman na siguro yung tao sa kasalanan kanyang nagawa. Diba? Actually, sa mga interview pa naman din niya, nagsisi naman na siya doon na may mali siyang nagawa sa pagsagot niya sa kanyang nanay. Tama naman na yun. Diba? Nagkamali yung tao, inadmit niya, patawarin naman na natin. Tsaka yung mga mall naman, katulad nito, diba, ay nagbigay lang din naman sila ng incentive, diba? Maaring, diba, para sa iba na tipong maliit, alam mo yun, malaking bagay yon. Pero sa kanila, bilang pagtanaw lang siguro at respeto para kay Carlos, dahil nga sa karangalang dinala niya sa ating bansa. At hindi naman dahil sa usapin na siya ay, alam mo yon, bastos na anak, suwail na ganito, diba? Na may blandi ng jowa, gano'n. Diba? Yung mga ganong aspeto, walang kinalaman doon. Wala din kinalaman doon yung pagka-crop top ni Carlos Yulo. Wala rin kinalaman ng pagiging labubo niya. Yung charot lang yun, char-char lang. Pero yun na nga, diba? Sabi ng ilan, mukha daw yata kasi ibang mga netizen na tipong,
Total naman din, pinapaboran nyo yung mga ganitong klaseng, alam mo yun, tao na may maling ginagawa, lalo pat sa pamilya. Di para masubukan nyo ang ganti ngayon ng mga netizen kung paano ma-boycott yung naturang mall na ito ng mga taong may ayaw kay Carlos Yulo. Aba, nakakatakot naman yun. Iba na talaga ang social media ngayon. Pag nagkamali ka naman talaga, cancel culture ka agad. Huwag ganun. Mali yun. Huwag ganun. Diba? As in talaga. Kasi nga naman, diba? Siya yung binigyan. Ano ba kinagagalit nyo? Bigyan kayo ni Carlos. Alam mo, ang pinakamaganda sanang ginawa dyan ni Carlos Yulo, 'di ba, nung inawardan siya. Kasi 'di ba, napabalita kamakailan na parang namomroblema na nga siya kung paano, saan niya gagamitin yung parang 100 million plus na umabot yata na incentives niya, 'di ba? So siguro sana, 'di ba, on his end, diba, na hindi rin naman kayang ubusin niya ng pamilya niya kung ibibigay naman nila yon, hindi ba, na nakakaloka. Siguro dapat siguro lang ito naisip ko lang, siguro dapat yung inaward sa kanya nung mall na yon, diba, doon din siya nag-anunsyo na itong incentive ko, bibigay ko sa mga nasalanta ngayon. Baka dyan natapos yon. Baka doon yung tipong yung storya patungkol sa kanyang so-called pa, alam mo yun, yung alleged na pagiging suwail niyang anak, yung pagiging walang utang na loob niya sa pamilya, baka doon yun nabura lahat. 'Di ba? Kasi ano ba naman yung 1 million against sa mga tinanggap na niya, 'di ba? Na nakakaloka. 'Di ba? Na although alam mo, malaking bagay na 'yan para sa iba. Lalo sa akin, malaking bagay na 'yan, 'di ba? Hindi ko kikitain 'yan. Na nakakaloka. Pero 'di ba, sana man lang, 'di ba? O kaya half of it, 'di ba? I-donate niya na dapat ganun. Wala man lang nag-advise. Sana ganun na lang para wala rin silang wala rin sigurong nag-a-advise sa kanila. May nag-a-advise siguro, kaya lang hindi naiisip yung mga ganito na nakakaloka. But anyway, sana hindi naman din magkatotoo. Tsaka isa pa, huwag naman din tayo magpa-impluwensya sa, alam mo yung panawagan ng iba na kasi hodang sila ay may ginawang mabuti sa ibang tao na dahil lang sa ayaw nyo dun sa tao, boboycottin nyo sila, yung mga gano'n. Tigilan na po natin yung mga ganyang culture. Masyadong pang high school. Di ba yung mga ganong attitude, yung pagkagalit mo, dapat galit din siya. Ano yun? Lahat kayo nabubuang, gano'n. Di ba? Walang gano'n. Mali yun! Di ba? Kaya nga naman sana hindi naman din totoo itong balitang itong lumabas, 'di ba? Kasi nga dapat maging masaya na lang din tayo eh. Pero syempre, kung uunahin natin yung inggit natin sa katawan, wala talaga. Ang dami talaga nating sasabihin. Of course, 'di ba? Yung mga ganyan. Na tipong ay tinanggap siya, bakit ako wala? May mga ganong kagad na kasunod yun eh, 'di ba? Maging happy na lang din tayo. Pero malay din naman natin yung sinabi natin kanina na plano niyang ibigay at i-donate yun. Malay mo naman, 'di ba? Na yun pala yung plano niya, 'di ba, yung mga ganong aspeto, 'di ba, na hindi rin naman niya kailangan ng social media para lang mamigay siya ng tulong sa mga kapwa, 'di ba? Hindi rin niya kailangan ng camera sa tuwing mag-aabot siya ng mga relief goods doon sa mga nasalanta ng bagyo. Hoy, Sisa, sino pinatutungkulan? Wala! Hindi ko sasabihin si Rosemary yun. Bakit? Walang apelido. Siya lang ba nag-iisang pangalan na yun? Diba? Na kailangan di camera, kailangan naka-video. Para ano yun? Para may preba. O yung mga dinonate nyo eto na yun. Maraming ganun. Sorry. Diba? Nakakaloka. But anyways, nako mga pangga, hindi ba? Ayan tigilan na po natin si Carlos Yulo. Ang tagal na naman ng gustong tumahimik din ng bata. Nananahimik na yung bata. At gusto na rin niya sigurong matapos ito. Huwag na natin bigyan ng kung ano-ano pa. Tsaka yung mga banta, ulitin ko lang yung banta nyo dun sa mall na yon. Kahit naman hindi kayo panawagan, araw-araw may tao yung mga yan. Diba? Puntahan na talaga ng tao yan. Kaya Diyos ko, yung mga ilang mga taong may ayaw pa rin kay Carlos Yulo, 'di ba? Pag-inggit, pikit na lang. Huwag nang ang daming kuda na nakakaloka.
But anyways, naku mga panggayang po muna ang ating chikahan on a Tuesday morning. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Sa ngalo ng aking partner na si Tita Cora, we are still same pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Hindi man araw-araw na